Tila isang malakas na bagyo ang dumating sa Valencia Furniture, dahil sa bilis ng mga sumunod na pangyayari. Halos hindi makapaniwala si Jasmine sa mga revelasyong nangyari, kumpirmadong buntis si Letty. Ngunit ang mas nakakagulat sa lahat, nalaman nilang may asawa na pala ito sa katauhan ng walang iba kundi ang presidente ng kumpanya nila na si Damon Valencia. Hindi sila makapaniwala na nagawa iyong ilihim ni Letty sa kanila ni Aya. Ngunit nang marinig nila ang panig nito, nagawa nilang unawain ito. Naging malaking isyu ang nangyari kay Letty sa buong kumpanya. Kinabukasan ay nagpatawag ng emergency conference si Damon. Sa harap ng lahat ng empleyado ay inamin nito ang tunay na sitwasyon nito at ni Letty, maging ang tunay na nadarama nito para sa kaibigan nila. Parang pelikula ang kwento ng pag-iibigan ng mga ito. Not long after, ikinasal ang mga ito sa simbahan. Siyempre ay invited sila ni Aya. Kitang-kita nila kung gaano kasaya ang kaibigan nila. Kahit alam niyang masama ang mainggit, hindi niya naiwasan makadama ng ganoon. Mabuti pa ito dahil nahanap na nito ang significant other nito. A few months ago, maniniwala ka ba kapag may nagsabing mauunang mag-asawa at magkaanak si Letty kaysa sa atin? Tanong ni Aya sa kanya habang kumakain sila ng dessert sa cafeteria. Umiling siya, malamang ay tatawanan ko ng todo ang magsasabi nun. Tumawa si Letty, kahit maumbok na ang tiyan nito ay pinipilit pa rin itong pumasok. Saka na lang daw ito magma-maternity leave, kapag hindi na raw nito kayang magtrabaho. Makakapag-asawa rin kayo, sigurado ako na malapit nang mangyari iyon. Sabi nito sa kanila. Itinirik ni Aya ang mga mata nito. Hello, I don't even have a boyfriend. Bumuntong hininga siya. I don't even have time to date anymore dahil lagi na lang akong pinago-overtime ng buwisit kong boss. Nang minsang nagreklamo ako, ang sabi ba naman niya sa akin, bakit daw ako nagmamadaling umuwi, wala naman daw naghihintay sa akin sa bahay. Kainis, reklamo niya. Natigilan siya nang tingnan siya ng matama ng mga kaibigan niya. Ngumiti si Letty, ngunit hindi ito nagsalita. Hi, Jasmine, you can really be dense sometimes, ani Aya habang nakapangalumbaba. Kumunot ang noo niya, ngunit bago pa niya ito matanong ay bigla niyang narinig ang tinig ni Amir mula sa kanyang likuran. I knew you'd be here. Pumikit siya ng mariin, pagkatapos ay huminga siya ng malalim bago niya nilingon si Amir. There he was looking gorgeous as he stood at the entrance of the cafeteria, oblivious to the admiring looks he got from all the people there. Nang masalubong niya ang mga mata nito, bahagyang umangat ang isang sulok ng mga labi nito. Pakiramdam niya ay tumalon ang puso niya, ngunit pinilit niyang ignorin iyon. Tapos na ang break, Jasmine. I have something to tell you. Follow me, ani Amir at tumalikod na. Napabuga siya ng hangin bago tumayo. Mauna na ako, baka mag-tantrums pa ang bata kapag hindi ko siya sinunod, aniya sa mga kaibigan niya na ikinatawa ng mga ito. Nang akmang susunod na siya kay Amir ay huminto ito, at humarap sa kanya. Napaatras siya ng bahagyang maningkit ang mga mata nito. I heard that, tila nagbabantang sabi nito, saka muling tumalikod. Napangiwi siya, hindi niya gusto ang talas ng pagkakasabi nito niyon. Wala sa loob na napabilis ang pagsunod niya rito. Mag-out of town tayo, this weekend ang alis natin. Gusto ni Damon na pumunta ako sa isang conference, at syempre ay isasama ko ikaw. Dahil nandoon sa lugar na iyon ang isa sa mga pagawaan ng Valencia Furniture, gusto rin ni Damon na i-check natin yun. Isisingit ko na rin ang pagkausap sa isang VIP client na doon nakabase. Mahabang paliwanag ni Amir sa kanya nang nasa loob na sila ng opisina nito. We might stay there for 2 days kaya mag-impake ka ng gamit mo, maliwanag ba? Nahigit niya ang kanyang hininga. Alam niya na hindi siya maaaring tumanggi. Sige, yun lang ba ang dahilan kung bakit nag-effort ka pang puntahan ako sa cafeteria? Tanong niya rito, tila natigilan ito, pagkatapos ay nakangiting nagkibit balikat ito. Yes, you can go back to work now. Sagot nito. Itinikom niya ng mariin ang kanyang bibig. Naiinis na tinalikuran niya ito. Ano ba ang kasalanang nagawa niya, at iniinis siya nito ng ganoon. Umawang ang mga labi ni Jasmine nang malaman na sa halip na sa isang hotel sila tumuloy ni Amir, sa isang bahay na animo showroom sila pumunta. Ang bawat parte ng unang palapag ng bahay ay puno ng furniture na tatak Valencia. Ang sabi ni Damon, kagagawa pa lang ng bahay na ito. Hindi pa kompleto ang mga gamit na nakadisplay rito. Dahil malapit ito sa factory, ang sabi niya ay dito na lang tayo tumuloy. Tutal naman daw, hindi pa ito bukas sa publiko. Paliwanag ni Amir sa kanya. Pagkatapos ay nagpatiuna na itong umakyat sa hagdan patungo sa second floor. Walang kibo na sumunod siya rito.
Binuksan nito ang isang silid at pumasok doon. Inaasahan niya na maraming laman ang loob yun, ngunit nagulat siya nang makita niya na ang tanging naroon ay isang malaking kama. Inilapag ni Amir ang bag nito sa isang sulok, at humarap sa kanya. As you can see, ang first floor pa lang ang may kompletong gamit. Hindi pa ayos ang mga silid dito sa itaas, kaya pagtiyagaan muna natin, casual na sabi nito. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong silid. Saan ang kwarto ko? Kinakabahang tanong niya rito. Bahagya itong ngumiti. Tila may humalukay sa sikmura niya, nang makita niya ang pilyong kislap sa mga mata nito. Aren't you listening? Hindi pa ayos ang mga silid dito. Ito pa lang ang pwedeng gamitin dito. Don't worry, wala akong gagawin na hindi mo gusto, sabi nito. Wait, what? Hindi pwede, mariing protesta niya. Hindi na nga siya komportable na nag-out of town sila nang silang dalawa lang. Diskampyado rin siya na sa isang malaking bahay na walang tao sila tutuloy, pagkatapos ay sa iisang kwarto na may iisang kama sila matutulog. Anong klaseng kalokohan iyon? Humalukip-kap ito. Jasmine, it's not as if this will be the first time we're going to sleep in one room, right? Noong una nga ay hindi pa tayo magkakilala. Anong ipinag-aalala mo ngayon? Casual na tanong nito, ngunit mababakas ang amusement sa mukha nito. Bakit parang enjoy na enjoy ka sa sitwasyon? Naghihinalang tanong din niya rito dahil hindi niya kayang sagutin ang tanong nito. Tumawa ito, kapag kuwan ay lumapit ito sa kanya. Bago pa niya mahulaan ang gagawin nito ay hinawakan nito ang mga pisngi niya, at pinisil ang mga iyon. Ngunit natulala siya nang gawaran siya nito ng isang matunog at mariing halik sa kanyang mga labi na tila gigil na gigil ito. Nanigas ang likod niya at tila nakuryente siya sa init na idinulot ng paglalapat ng mga labi nila. Saglit lamang iyon, ngunit sapat na iyon upang tila magkaloko-loko ang mga lamang loob niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya habang tila hinahalukay ang sikmura niya. You're the cutest when you're irritated like that. Don't you know that? Nakangising sabi nito sa kanya. Nakamang na tiningnan niya ito. Hindi niya magawang magsalita. Pinisil uli nito ang mga pisngi niya. I'm starving. Get ready. Kumain muna tayo sa labas bago tayo dumiretso sa factory para mag-check, anito, pagkatapos ay lumabas na ito ng silid. Naiwan siya roon na parang tangang nakatulala. Nang bahagya siyang kumalma, napahawak siya sa kanyang mga labi. Tila nadarama pa rin niya ang mga labi ni Amir sa mga labi niya. Nag-init ang mukha niya, hinalikan na naman siya ni Amir. Ngunit sa pagkakataong iyon ay gising na gising ito. Ano ang gusto nitong palabasin? Bakit sa halip na magalit siya sa kapangahasan nito ay mas natuon ang atensyon niya sa masarap na sensasyong idinulot ng halik nito sa kanya? Napabuga siya ng hangin. I'm going crazy. Buong araw na tense si Jasmine habang kasama niya si Amir na tila cool na cool. Hindi nga ito nagpaliwanag sa kanya kung bakit bigla na lang siyang hinalikan nito kanina. Wala rin naman siyang lakas ng loob na tanungin ito. Pagkatapos nilang kumain ng hapunan sa nadaanan nilang restaurant, lalong tumindi ang tensyon niya nang makabalik na sila sa malaking bahay. Mauna ka nang maligo. Ang banyo sa kwartong ito lang ang pwede nating gamitin. Tatawagan ko lang si Damon para i-report ang mga ginawa natin ngayon, casual na sabi nito, saka lumabas ng silid. Huminga siya ng malalim. Kahit paano ay nawala ang kaba niya nang lumabas ito ng silid. Pwedeng matulog na agad siya bago ito bumalik para hindi na niya ito makausap ng matagal. Dahil sa kanyang naisip, mabilis na nag-shower siya at nagpalit ng pantulog. Mabuti na lang at maluwag na t-shirt at pajamas ang dala niya. Nagmamadaling lumabas siya ng banyo, ngunit napasigaw siya nang makita niya si Amir na nasa aktong naghuhubad ng pangitaas nito. What? Gulat na tanong nito nang lingunin siya nito, kapag kuwan ay kumunot ang noo nito. Bakit ka ba sumisigaw? Walang anumang ipinagpatuloy nito ang paghuhubad ng polo nito. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang magandang pangangatawan nito. Napalunok siya. Bakit dyan ka naghuhubad? Site niya nang makabawi siya sa kabiglaanan. Sinasamantala ko lang na nasa banyo ka. Hindi ko naman alam na mabilis ka palang mag-shower. You don't have to shout like that, sagot nito, saka tumawa. Mukhang nakabawi na ito sa pagkagulat dahil casual na itong naglakad patungo sa direksyon niya. Kasha-shower lang niya, ngunit parang bigla siyang nainitan. Muli ay hindi niya naiwasang sulyapan ang matitipunong dibdib at abs nito. Gusto niyang pagalitan ang kanyang mga mata. Bakit ba kasi siya tingin ng tingin dito? Nahigit niya ang kanyang hininga nang bahagyang yumuko ito sa kanya. Jasmine, I didn't know you were such a perv, pabulong na sabi nito sa tapat ng kanyang tainga. Nanayo ang mga balahibo niya nang maramdaman niya ang hininga nito. Nag-init ang kanyang mukha, mabilis na lumayo siya rito. Nang tingnan niya ito, he was grinning like a little devil. Naniningkit ang mga matang hinampas niya ito sa balikat. I'm not, paasik na sabi niya rito, saka tumakbo patungo sa kama.
Tumawa ito ng malakas hanggang sa makapasok na ito sa banyo. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa unan dahil sa labis na pagkapahiya. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Bakit mukhang pinagnanasaan niya ito? Samantalang ito ay cool na cool lang, at halatang walang interes sa kanya. Hindi man niya aminin, nanlumo siya nang maisip niya iyon. Nagpupunas pa ng buhok si Amir nang lumabas siya ng banyo. Lumipad agad ang kanyang tingin sa kama. Nakahiga na si Jasmine roon. Nakatagilid ito ng paghiga. Masyado itong nakapwesto sa gilid at isang maling galaw lang nito, tiyak na mahuhulog ito sa sahig. Jasmine, umisog ka ng kaunti dito, baka mahulog ka, aniya paglapit niya rito. Nang hindi ito sumagot, lumigid siya sa kabilang gilid ng kama upang tingnan ito. Nakapikit na ito at malalim na ang paghinga, patunay na natulog na ito. Napangiti siya habang pinagmamasdan niya ang payapang pagtulog nito. Noong una niya itong mapagmasdan habang natutulog ito sa hotel room niya, napigilan pa niya ang sarili na hawakan ito. Ngunit ngayon ay hindi na niya mapigilan ang sarili. Marahang hinaplos niya ang pisngi nito patungo sa nakasabog na buhok nito na bahagya pang basa. Sa pagmamadali mong makatulog bago ako lumabas ng banyo, hindi mo na tinuyo ng maayos ang buhok mo, mahinang sabi niya rito. Bahagyang nawala ang ngiti niya nang maalala niya ang biglang paghalik niya rito. Masaya siya dahil nararamdaman niya na tila attracted ito sa kanya. Alam niya na kung sinamantala niya ang pagkabigla at pagkataranta nito, baka kung saan sila nauwi. Kung alam lang nito kung gaanong pagpipigil ang kinailangan niyang gawin upang huwag itong hapitin palapit sa kanya, at si Ilan ang mapusok na halik nang makita niya ang paraan ng pagtingin nito sa katawan niya nang maghubad siya ng pang-itaas na damit. Ngunit nangako siya na wala siyang gagawin dito, kaya idinaan na lang niya sa pang-aasar ang nakaka-tense na atmosphere sa pagitan nila. Ayaw niyang pagsisihan nito ang posibleng mangyari sa kanila kapag bumalik na ito sa tamang huwisyo. Huminga siya ng malalim, bago niya inalis ang kanyang tingin dito. Baka hindi na niya mapanindigan ang pangako niya rito. Just looking at her sleeping face made him want to kiss her again. Tama na ang minsang hindi siya nakapagpigil na halikan ito. Pagod at inaantok na rin siya kaya maingat na humiga na rin siya sa kama. Naglagay siya ng sapat na distansya sa pagitan nila ni Jasmine bago siya pumikit. Ngunit nang maramdaman niya ang bahagyang paggalaw ni Jasmine, napadilat siya at napalingon dito. Tulog pa rin ito, ngunit nasa alanganin na ang posisyon nito. Nang gumalaw uli ito, mukhang mahuhulog na ito sa sahig, kaya maagap na tumagilid siya, at hinapot ito sa baywang. Kapag kuwan ay maingat na hinila niya ito paharap sa kanya papunta sa gitna ng kama. Umungol lang ito, pagkatapos ay sumiksik sa kanya. Nahigit niya ang kanyang hininga. At that moment, bigla siyang nagsisi na nasa ganoon sila ng sitwasyon. Ngunit nang maramdaman niya ang payapang paghinga nito sa dibdib niya ay nawala rin iyon. Pumikit siya, pagkatapos ay hinapit pa niya ito, palapit sa kanya. Ang akala niya ay mahihirapan siyang makatulog, ngunit ilang saglit lang ay tuluyan na siyang iginupo ng antok. At dito na po, nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.